Okay? Sacrifice. Ang sabi po, mga kapatid, kasi pag inisip natin yung selflessness, ang kaugnay na po nito, sakripisyo. Pagka nagawa mo na isa-isang tabi ang sarili mo for the sake of others, ang tawag dyan, sakripisyo. Tama po? Sakripisyo. Pagka binaliwala mo yung para sa sarili mo, para sa kapakanan ng gawain ng Panginoon, para sa kapakanan ng kapatid mo, para sa kapakanan ng gawain ng Panginoon, ang tawag dyan, sakripisyo. Kaya nga po sa mga project sa church, mahirap po mag-accomplish ang project sa church kung tayo po'y nakasentro sa sarili. Pagka po ang isang mananampalataya ay natutunang maging selfless, napakadali na po ang magsakripisyo. Alam nyo, nung nakaraan po, para sa akin, nasa pandemic tayo eh. Humanly speaking, typically, ang iisipin natin, medyo itutuloy pa ba natin yung pagbe-bless sa mga man of God? Itutuloy pa ba natin yung pag-agapay sa kanila? Pagka tinignan po ninyo sa makadiyos na pananaw, sa kalagayang ito, the more na kailangan po ng mga man of God ang ating pong suporta, ang ating pag-agapay. So ano po ang ginawa po natin? We challenge the people. And you know what I have proven? Mga kapatid, alam niyo po ba kung ano yung napatunayan ko po? Na talagang ang mga mananampalataya rito, una, mahal ang Diyos. Pangalawa, mahal ang mga manggagawa ng Panginoon. So, at alam niyo po yung laki ng encouragement na nakuha po ng ating pong mga manggagawa. In fact, tuloy-tuloy po yan. Bukod po doon sa idea, kasi alam naman natin na aware po sila, may mga somebody na nag-e-express, nagpapasalamat, hindi bibiro yung mga men of God na tinulungan po natin nito po. Ibig sabihin, idea tinulungan, yung pinagpahayagan natin ng ating pong pagmamahal na kung saan binaliwala po natin o isinaisang tabi po natin ang ating mga sarili because we want to express our love to God by loving the laborers of God. Amen? Ang tawag ko doon, sakripisyo. Yes. Kasi imbis na gamitin natin, ibinigay natin sa kanila eh. Ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay matinding sakripisyo. Sapagkat iniwanan niya ang luklukan niya sa langit. Iniwanan po niya ang luwalhati ng langit. Bumaba siya sa lupa. At nitong Disyembre, di po ba, anong ginugunita ng napakaraming mga tao? Yung kanyang naging pagsilang. At sa naging pag-aaral natin, even yung pagsilang ng ating Panginoon. Ano po ang ipinapakita nito? Sakripisyo. Imagine nyo po, pwede siyang ipanganak sa napakagandang kaharian. Pero saan siya pinanganak? Di ba? Saan siya pinanganak? Sa isang hamak na sabsaban. Saan siya pinanganak? Sa isang napakaliit na bayan. Sino ang tumayo ng kanyang mga magulang sa lupa? Hindi po hari, hindi po reyna. Considering na ang isinilang po ay hari ng mga hari. Amen? Panginoon ng mga Panginoon. Pero ano po ang makikita po natin sa pattern po? Hindi po enggrande, hindi po magharbo, hindi po magastos, mga minamahal. Makikita po natin na maging sa kanyang pagsilang, ang tindi po ng sakripisyo ng ating Panginoon. Nung nabuhay po siya sa lupa, sakripisyo po. At nung siya po ay magbata ng kasalanan ng sanglibutan, sakripisyo din po. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Yung idea pong made himself of no reputation, kadalasan po ang nakakapigil sa atin na gawin kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Reputasyon. Baka sabihin nila, nakakahiya naman. Di po ba? Kaya nga, sa isip-isip ko po, ano po ba dapat ang itanggi natin sa Diyos na hindi itinanggi ang lahat sa atin? Meron bang higit na sakripisyo sa ginawa po ng ating Panginoon? Sa usapan nga ng pag-ibig, ang linaw-linaw eh. Walang po pwedeng pumantay eh. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Aralin natin yung mga buhay natin. Diba? Para maging matayog ka, para magmataas ka, isipin mong mabuti.
Makatwiran bang maging mataas? Makatwiran bang maging matayog? Na kung totoo lang, kung aamin po tayo, meron bang buhay sa atin na po pwedeng ipagmalaki? Saan tayo dinampot ng Panginoon? Anong klaseng buhay meron tayo? Wala tayong kakwenta-kwentang tao. Pero dahil sa pag-ibig niya, nagpakababa siya, isinaisang tabi niya ang sarili niya, nag-anyong alipin, nakipantay sa tao, nagbuwis ng buhay para mahalin ang walang kakwenta-kwentang taong katulad natin. Oh, what a love! At pagtotoo ang pagmamahal, may matinding sakripisyo. Ano ngayon ang mga sakripisyong po pwede nating sabihin? Naalangan ang Panginoon. Ano po? Yung pagdalo natin sa church? Sakripisyo ba yan? Yung pakikinig natin gabi-gabi? Hoy, alam mo, pastor, grabe, ako nagsasakripisyo ako, gabi-gabi nakikinig ako eh. Sakripisyo ba yan? Benepisyo yan. Yung makapakinig ka ng salita ng Diyos, hindi sakripisyo yan. Yung ikaw ay sumamba, hindi sakripisyo yan. Yung pong ikaw ay magkaroon ng pagkakataon para sa pagpapala ng Panginoon, hindi po sakripisyo yan. Ang usapan ng sakripisyo kapag ka ito'y magmamatter ng buhay natin or may matinding naging halaga sa atin ang ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya kung tatanungin tayo, ano na ba sakripisyong nagawa natin talaga? Nung isang araw po, kasi hindi nyo alam at gusto ko ipaalam sa inyo. Na nakikita nyo lang po ako na parang aregladong-areglado lang lahat. Pero maraming pagkakataon din po na nararamdaman ko yung sugat. Maraming pagkakataon din po na kung saan nakakaramdam ako ng pain. At doon yung makikita kung gaano kadakila ang Panginoon. Kasi natutunan ko po, nasabi ko, Panginoon, pagka ako napuno ng sarili ko, ang tendency ko po mag-react. Ang tendency ko po magpa-apekto. Ang tendency ko po bumitaw. Ang tendency ko po maghina. Kaya Panginoon, tulungan mo ko na hindi yung sarili ko ang maghari sa akin. Kayo po yung nakikinig gabi-gabi, benepisyo po yon. Pero yung magsalita po ako gabi-gabi, mga kapatid, pribilehiyo yon. Pero sakripisyong malaki yon. Baka lang nabababawan yung iba. Baka ang akala nila ganun lang yon. At isipin mo na kapag ka ikaw ang gagamitin ng Diyos para palakasin ang mga nanghihina, kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon para umalalay doon sa talagang masasabi po natin that because of this situation, gusto nang bumitaw mga kapatid. Kung ikaw si Satanas, ano ang gagawin mo? Doon pa lang mag-isip na tayo. What do you think? Ha? Ang ginagawa ni Satan sa isang tao na nagpapagamit sa kanya. Nare-realize nyo po, ibig sabihin? Kaya kung may isip nyo lang po kung gaano kalaki ang encouragement na nakukuha ko po sa mga words na kung saan naaalala nyo po ang inyong lingkod, ipinagpe-pray nyo po ang inyong lingkod, at nung isang beses po, hindi ko maintindihan na heto tayo, patapos po tayo sa panahong ito, nandito tayo sa mga okasyon, hindi ko alam ang gagawin ko, kailangan ko bang magpahinga, ano ba talaga ang gagawin ko, pero matatapos ang taon, kailangan meron tayong mensahe na ibibigay, papasok, umpisa ng taon, kailangan may mensaheng ibigay. Alam nyo po, tuntua ako nung nakita ko po yung office. Yeah. Yung bang mga, sabi nga po, yung true yoke fellow, the true yoke fellow, they work silently. Yung idea po niya ng secretly, di ba? Hindi na po yung talagang kailangan ibandera. Hindi. Talagang tahimik lang po. Gumagawa, mga kapatid. Di ba? Yung bang, ang idea po, kahit walang pumalakpak, kahit walang pumuri, di po ba? Alam nyo po, nung nakita ko po yung, ang sarap isipin, na may mga mananampalataya na hindi naman binabayaran. Nung makatanggap ako ng, message, at nakita ko po, na, sorpresa nga pala yun, sorry po, sorpresa nga pala yun, di ba? Na may nag-isip para sa ikagaganda ng altar, sa ikagaganda ng chapel. Kung tutusin sa sarili ko ba yan? Hindi. Pero the encouragement of God, wow. Alam niyo po, binangon ako ng Panginoon eh.
Kung tutusin, dapat malakas ako kasi nasa gym ako noon eh. Diba? Dapat medyo matibay ako noon eh. Pero hindi ko maintindihan. Talagang ayaw akong tantanan. Para bang lungkot na lungkot ako, hindi ko maintindihan. It is wrong. Lord, hindi tama ito, ba't malungkot ako? Yun po yung nararamdaman ko eh. Kasi kahit gaano kaganda ang kalagayan ng marami, ako po, every individual, may epekto po sa heart ko eh. So kaya hindi ko maintindihan, hindi ko ma-identify, Lord, ang bait-bait mo eh. Hindi ako dapat daigin ng lungkot. Lord, napakatindi ng mga ginawa mo sa kabila ng sitwasyon na ito. Hindi ako dapat padaig sa mga discouragement. Hindi ako dapat padaig sa mga negatibong bagay. Hindi ako dapat padaig sa mga makapagpapahina sa akin. Hindi mo deserve na madaig ako ng mga ito kasi ikaw, ginawa mo na ang lahat para sa akin. Gumamit ang Diyos. Eksakto yung timing. Nasa mababang level ng aking pong... because, of course, the attack of Satan is not a joke. Diba? Kaya nga, ano natin ikaw ba'y yoke fellow o joke fellow? Diba? Bigat-bigat. Pero ang Diyos may paraan para mang-encourage. You know what I realize in the Christian life? Pag puno ka ng sarili, hindi ka tatagal. Nagkukwentuhan po kami. Diba? Kasi yung pong anak ng dati ko pong pastor, yung kauna-unahang pastor po, kasi talagang gustong-gusto ko pong mag-express ng gratitude sa mga taong ginamit niya sa buhay po ng inyong lingkod. And then doon po sa heart na yon, bumabalik kami doon sa idea na noon, masyado ko naapektuhan sa training. At marami po akong kasamahan ng mga manggagawa. Grabe po yung training na naranasan po. Matindi po, mga kapatid. Walang kabiro-biro. Kaya sabi ko po kala Pastor PMJ, sabi ko, Pastor, imagine nyo kung naranasan nyo yung training namin, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. It is really hard. Doon po sa buhay namin bilang manggagawa, yung liit ko na ito, bumubuhat ako ng mga napakabibigat na bagay. Umaga pa lang, sasalo ka ng tubig, mga kapatid. Kailangan maaga kang gumising. Kasi hindi naman disenyo ng Diyos na manggagawa ka, nauunahan ka lagi. Diba? Ng mga masasabi po natin, alam nyo nangyari po sa amin that time? Grabe po. Pero sa isip-isip ko, pag nakasentro ka sa Panginoon, wala kang hindi makakayanan. Sa biyaya ng Diyos, nakalagpas po kami doon. At alam niyo po, ang tinitibok ng puso ko, paano ko magpapasalamat sa mga ginamit ng Panginoon sa akin, sa mga naging dahilan para samantalang kapag ka inisip niyo po, hindi birong sakripisyo ang buhay pagsusuko sa Panginoon. Hindi ko po iniaalis yung kaisipang privilege. Pero mga kapatid, undeniably, marami pong sakripisyo. Yan pong, itong ribs ko na yan po ang tatak ng aking pagkamanggagawa. Nakaliit-liit na tao mo noon. Diba? Hanggang ngayon naman pala, sorry, kala mo naman lumaki na ako. Pero noon, isipin nyo po, 4'9"? Ang height ko po, 4'9"? Diba? Magbubuhat ka ng napapakabigat na mga bato para itambak doon sa dadaanan ng mga miyembro. Kasi pag nagwo-worship kami, tama ba Sir Lindon? Pag nagwo-worship kami, binabaha po kami para yung mga miyembro makatawid. Heto ka, gagawin mo, bubuhatin nyo po yan. Ibig sabihin, para makatuwid yung mga miyembro na yan, bubuhatin namin yung mga adobe na alangang-alangan sa sukat namin. Mga kapatid, pero gusto naming iparamdam na masaya kaming naglilingkod sa Diyos. Nakatatak sa isip namin yan. Kung halimbawa po nandoon ng chapel, lahat ng dadaanan nilang yan, lalagyan namin ng bato yan. Sasalansan na namin ng bato yan, mga minamahal. At doon sa pagsasalansan namin ng bato na yan, ang pinaka magiging magandang bunga nito, makakatawid po sila patungo doon sa chapel. Ilan pong lipat ang ginawa po namin, mga kapatid. Pero may mga pagkakataon na parang makapag-visitation ka, alam niyo po yung sementeryo sa Ubando, para ikaw ay makatawid. Kailangan yung mga nicho doon, yung mga apartment na nicho doon, para kaming bit-bit namin ng Bible, bit-bit namin ng sapatos, aakyat kami sa mga nichong ganyan. Pero ang magsakripisyo sa gawain ng Diyos ay walang kalugihan. May bunga, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, every time na naiisip ko,
Minsan kung saan-saan tayo nagsasakripisyo eh. 'Di ba? Yung iba nga nagpupuyat, sakripisyong puyat sa wala namang kapararakang bagay eh. Pero tayo po, pag sa Diyos natin ginawa, hindi mawawalan ng kabuluhan. So the best pattern ever sa sakripisyo, paano nyo po nakaya yun? Paano nyo po nagawa yun? Ang tingin po ng mga magulang namin, parang inalila kami ng pastor eh. Yun po ang tingin ng mga magulang namin kasi unbeliever sila eh. Pero ako nakatatak sa isip ko, hindi ko naman po kay pastor ginagawa yan eh. Sa Panginoon ko po ginagawa yan. Hindi nila naintindihan yon, pero yun po ang aking paniniwala. Di ba? Hindi naman, paano nyo nakaya yung mga sakripisyo na yon? Simple lang po. Isipin nyo po yung sakripisyong ginawa ng Panginoon. Isipin nyo po yung krus na binata niya. Yung krus na binuhat niya. Isipin niyo po kung bakit niya ginawa yon. Para ako at ikaw ay matubos. Para ako at ikaw ay maligtas. Amen? Tayo, hindi na nga natin gagawin yun para maligtas tayo eh. Dahil nga ang kaligtasan natin, hindi sa gagawin natin o ginawa natin eh, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo.